Nung para bang lumalamang na si Santa dahil sa mas lalong lumalakas ito sa pagsapit ng dilim, ay nakaisip naman si Chainsaw Man ng isang solusyon kung saan siniliban niya ang sarili niya at tinawag niya pa itong Power of Light. At ang ganong klaseng idea ay fitted lang para kay Denji dahil alam naman natin siya lang ang makakaisip ng ganong paraan sa kadahilanan ng lack of education. Ngayon na i-review na natin ang chapter 69 ay masasaksiyan naman natin ang continuation ng nalalapit na pagtatapos ng kanilang laban. And this chapter ay may pamagat na Shining Power kung saan sa ganitong klaseng paraan niya haharapin ang mas lumalakas pa na si Santa. Kaya hindi ko na patatagalin pa, this is Mr. Diamond Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang eksena na to sa continuation ng kanilang paghaharap kung saan makikita nating mas mukha pa siyang nasasaktan sa ginagawa niya dahil habang chine-chainsaw niya ang katawan neto na may kasama pang apoy at the same time ay sinusunog niya rin ang sarili niya. Kaya ang ganitong klaseng idea talaga ay hindi applicable sa mga taong normal mag-isip. Nagawa naman netong si Santa na mailayo si Denji sa kanya dahil mas masakit pa rin ang pakiramdam ng sinusunog ka na and at the same time may chine-chainsaw ka pa. Sambit pa dito ni Santa na kahit daw lumalalim ng kanyang karunungan sa tulong ng kapangyarihan ng Darkness Devil ay hindi niya daw magawang maintindihan ang behavior ng isang tanga. At habang nasasaktan dito si Denji sa sarili niyang kagagawan ay sinabi naman netong hindi daw siya isang tanga dahil nanonood daw siya ng educational sa TV araw-araw. Napansin naman niya dito na ang chain na nasa chainsaw ay sumusuyod papunta sa kanya at makikita nga nating nakapulupot ito sa katawan niya. Nagawa nga itong makikabit ni Denji nung time na inihagis siya neto papalayo. Ginawa niya ito to make sure na hindi niya magagawang lumayo sa kanya kasi baka nga mas mauna pa siyang matupok ng sarili niyang apoy bago niya pa ito mapaslang. Kaya bago pa ito matanggal ni Santa ay sinugod na agad ito ni Denji at ang sona nasa ulo niya ay nagawang maitarak sa leeg ni Santa. Subalit ng ganitong klase daw ng atake ay walang bisa sa kanya dahil nagagawa niya nga daw ma-distribute ang sakit na nararamdaman niya sa mga puppet niya. But still, ang damage ay salong-salo pa rin ni Santa. Kaya dito ay binuhat niya ito papalayo sa kanya. Sinabi naman dito ni Denji na wikang kahit daw na ganon ay bumabagal naman ang regeneration ability niya dahil ang liwanag nga daw ay kapangyarihan at kapansin-pansin ngang hindi din agad nag-regenerate ang sugat na natamo niya sa leeg. Kaya sa bad trip neto ay inihagis niya ito sa pader at sa likod ng pader na yon ay naroon din ang mga puppet ni Santa na agad din brutal na pinagsasaksak si Denji mula sa kanyang likod. Sambit pa ni Santa na isa nga daw itong fitting death para sa isang aso na handang iwagwag ang buntot para kay Makima. Kaya mag-stay na lang daw siya dyan hanggang matupok siya ng apoy. Subalit bigla na nga lang kinain ni Denji ang isa sa mga puppet ni Santa para makapag-regenerate din siya sa mga pinsalang natatamo niya. Binanggit niya pa dito na kaya niya din makapag-regenerate with the power of light na ikinainis naman ni Santa. Kaya sinipa na lang siya dito ng iba pang mga puppet niya at tinitusan niya naman ng iba pa. Nakuyugin muli si Denji at makikita nga natin kung gaano kabrutal ang nararanasan ngayon ni Chainsaw Man. Sambit pa dito ni Santa na pwede daw bang mamatay na siya agad at wag daw siya mag-aalala dahil isusunod din daw niya si Makima. Subalit bigla na nga lang siya ditong nahatak ng chain mula sa son ni Denji at ipinakita nga ditong habang nagtatamo siya ng mga saksak mula sa mga puppet ay kinakain niya din ang iba sa kanila. Kaya kahit na nagtatamo siya ng damage at the same time ay nakapagre-regenerate din siya kahit hindi kasing bilis ng regeneration ability ni Santa. At si Santa naman na nagagawang mahatak ni Denji ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Kahit na mas nakakatakot pa siya kay Denji ay nasabi niya parang halimaw daw itong sa Chainsaw Man. Dagdag niya pa rito na hindi niya daw ito maintindihan at nagsisimula na nga siya makaramdam ng takot mula sa kanya. At ang kanilang sitwasyon ngayon ay parang naghihilahan lang dahil pinipigilan nga ni Santa na tuluyan siya mahatak ni Denji papunta sa kanya. At ang mga puppet na nasa likod ni Denji ay tuloy-tuloy pa rin sa pagsaksak sa kanya habang sinusubukan niya namang hilahin si Santa. At mayroong ding nagmamaneho ng sasakyan para naman ibunggo sa kanya at talagang sabay-sabay niyang tinatanggap ang mga pag-atake ni Santa. Matapos naman nun ay sumabog din ang kotse na bumangga sa kanya at habang tinutupok ng apoy ang sasakyan ay narirelip naman ang pakiramdam ni Santa. Subalit bigla na naman nagsimula ang paghatak sa kanya at si Denji nga ay parang naglalaro lang ng hilahan habang binabanggit ang mga salitang heavy ho, heavy ho. At si Santa na hindi magawang makomprehend ng utak niya itong si Denji na tinutupok na ng apoy at may hindi mabilang na saksak sa katawan ay hindi pa rin magawang mamatay. Kaya ngayon ay nagsisimula na siyang matakot dito. Sambit naman ni Denji na sobrang astig nga daw na nagtutulungan sila para mapatay siya. Pero kung mamamatay nga daw si Makima ay hindi daw matutuloy ang trip nila sa Inogashima. At ito nga ang naging motivation ni Denji simula nung
una pa lang. Pagkatapos ay tuluyan naman ng nahatak dito si Santa. Sabay winasak nito ang kaloob-looban niya gamit ang son na pinalabas niya sa kanyang paa. Subalit nagre-regenerate na naman nga itong si Santa. Pero bago pa siya tuluyang makapag-regenerate ay binuhat naman ni Denji ang isang sasakyan sabay inihampas mula sa kanya. Matapos ay sumabog nga itong sasakyan kasama silang dalawa. Subalit mas malaki naman ang pisanan na tamo ni Santa. At dito na nga nagtatapos ang chapter 69.